Good evening mga kapatid. Ito po yung ating continuation kanina sa about sa discipleship training, second lesson na the purpose of our life here on earth. Now, ang first purpose is that to love God above all. Now, number 2 na po tayo. No? Number 2 purpose of our life is to love others as yourself. Mahalin natin yung ating kapwa, kagaya ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Okay, napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito. No, bago yung mga training na talaga natin. Mahalagang maunawaan natin yung papel natin. No? Sapagkat yung papel o yung dapat nating gampanan o gawin, no, yan yung magiging mantle. Yan yung magiging covering mo, no? Bilang ikaw ay lingkod o sugo, no, o disciple of Christ Jesus. Kaya napakahalaga na maunawaan natin muna ang lahat-lahat ng ito, no, bago tayo doon sa on-job, kumbaga, training. Parang yung sinabing OJT. Because everyone must undergo on-job training. So, ang training po ay through online. Kaya bago po kayo magti-train, no, ay nandoon, dapat naunawaan na po natin ang lahat ng mga topics na ating tatalakayin. Kasi ito ay pagpapaunawa sa atin, ano nga ba yung tinatawag na servant of God, di ba? Ano nga ba yung tinatawag na bond servant, no? Yan, ano nga ba yung purpose natin? Yan, mahalagang maunawaan natin ang lahat ng yan. Why do we exist? No? Kasi hindi po pwede tayong magamit ng Panginoon para maghatid ng mensahe niya sa ibang tao kung hindi natin alam ang lahat ng kasulatan, no? Lahat ng kailangang ituro, no? O kailangang ipaunawa sa atin bilang isang manggagawa o yung tinatawag na bond servant or aliping lingkod. Okay? To love others as yourself. Ito yung pangalawang purpose ng ating buhay sa mundong ito. No, nandito tayo hindi lamang para sa ating mga sarili, para sa ating mga sariling pamilya, hindi 'yun. Anong credit, no? Anong maaasahan mong gantimpala kung nakabase ka lang sa sarili mo at sa sarili mong pamilya? 'Di ba? Ang bawat buhay natin ay dapat maging blessing, no, sa ibang tao, no? Kasi ang lahat ng ating mga pagpapagamit na halimbawa pinagpala mo ang ibang tao. Yan, ang lahat ng ginawa mong yan ay ginawa mo sa Diyos, 'di ba? Sino nakakabasa na noong doon sa Mateo na kinausap ng Diyos yung dalawang grupo. Yung unang grupo sa bandang kaliwa, no, ay nandoon sila rin naman ay ginamit ng ginamit nila yung pangalan ni Jesus. No, nagpalayas sila ng mga demonyo, gumawa sila ng mga himala. Ngunit kulang sila sa yung tinatawag na paggawa ng pagmamalasakit sa ibang tao, no? Yung pangalawang grupo, yung bandang kanan, yun sila talagang punong-puno ng mga pagkakawang gawa, no? Gumagawa ng pagkalinga, no, pagtulong, pagbigay ng mga kumbaga moral support,
no? Financial support, spiritual, lahat na, no? Tumulong sa ibang tao, dinalaw yung mga may sakit, no? Ayan yung mga ganyan na halimbawa, no? Kapag yan ang ating ginawa, sabi ng Panginoon, sa Kanya daw natin ito ginawa. Kapag yan ay ginawa natin sa ibang tao, tandaan natin yan, sa Diyos natin ginawa. Okay? Kaya, mahalin natin kung anong pagmamalasakit natin sa ating sarili at sa ating pamilya, magmalasakit din tayo sa ating mga kapwa. Ano ba yung tinutukoy na others or neighbors dito? Yung neighbors na tinatawag dito, hindi lang kapitbahay mo na katabi. No? Ang tinutukoy dito ayon sa Good Samaritan story, ang neighbor na tinutukoy doon is kung sino yung nangangailangan. Kahit anong lahi pa yan. Kung yan ay nangangailangan ng tulong, no, walang makain, din kung may kakayanan, din you help them. Parang ganon yung iparating, no? Pagkain, pananamit, kung ano pa, basta may kakayanan ka. No, alam naman ng Diyos kung may kakayanan tayo o wala eh. Alam ng Diyos na totoo yung ating sinasabi o hindi. Because there is a conviction sa bawat puso natin na nandoon parang hindi ka mapapalagay kung alam mong meron ka, hindi ka talaga mapapalagay. No? Kung alam mong meron ka tapos tumatanggi kang tumulong, ay nandoon hindi ka mapapalagay. Ganun ang mga anak ng Diyos, hindi mapapalagay. Kaya alam mo mga kapatid, ako nga, sabi ko kahit ilang bisis na ako dati na alam mo yun yung tinakbuhan ako, no? Kasi ako dati meron. Ngayon na wala na, ay wala na ring lalapit kasi wala na eh. Pero noong meron, maraming lumalapit sa akin. Maraming pumupunta, manghihiram, merong mga 5,000, merong 4,000. Ayan. Meron pang binigyan ng puhunan para para makapag-umpisa ng negosyo. No? Pinagkatiwala sa kanya yung negosyo. Pero lahat yan mga kapatid na uwi sa pagkalugi, kumbaga. Then ang mga nanghiram, walang ni piso na nagbayad mga kapatid. No? Kaya noong meron ako, daming lumalapit. Matamis kasi tayo pag meron, ano. Pero pag wala ka na, wala na ring parang nakakaalala sa'yo. Gayon pa man, ito ang take note. Gayon pa man mga kapatid, hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob. No? Ang lahat ng bagay ay, lahat ng mga ginagawa nating sakripisyo o pagtulong sa iba, yun ay merong credit sa kaharian ng Diyos. Yan, merong mga gantimpala tayong maaasahan. Okay? Kaya, patuloy lang tayo. And then, tiwala lang tayo sa Panginoon. Dahil ang lahat ng mga nangangailangan, hindi pabayaan ng Diyos. Hindi pagkukulangin ng Diyos. Amen. Yan, yung mga taong sakalang naging kapag meron, ay darating din yung araw o oras ng Panginoon para sa kanila, para sila ay maturuan din ng Panginoon, para ang kaligtasan ng Diyos ay darating din sa kanila. Amen. So ngayon, doon na tayo sa to love others as yourself. In Matthew chapter 22 verse 39, you shall love your neighbor as yourself. Kagaya na sinabi ko, yung neighbor, hindi lang yung katabing bahay mo o kasama mo sa isang community, hindi lang yun ang neighbor mo. Ang neighbor na tinutukoy dito, ang sino man na nangangailangan. No, yun ang tinatawag na kapwa natin. Okay? God wants us to bear one another's burden. No, yan. Kumbaga, magmalasakitan tayo. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa Kanya. No?
bilang nagmahal tayo sa Diyos, di magmalasakit tayo sa Kanya. Ang Diyos nga ay nagmalasakit sa atin, hindi ba? Makasalanan tayo, pero lahat tayo ay kinaibigan ng Diyos. Sabi sa Galatians 6, chapter 6, verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. No? Magmalasakitan kayo sa inyong mga pasanin. No? At ito ay matupad ang kautusan ng Panginoon. No? Kumbaga itong pagmamalasakitan nating ginawa sa ating kapwa, ito ay pagtupad natin sa utos ng Panginoong Hesus. God wants us to be kind to one another. Maging mabuti tayo sa bawat isa o sa kung sino pa man. In Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another. Maging mabuti ka at maging maawain o mahabagin. No? Sa isa't isa, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Yan, magpatawad tayo sa Panginoon, magpatawad tayo sa ating kapwa, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. God wants us to have fellowship with our brethren. No, yung meron tayong gathering, may pagsama-sama tayo, may pagkakaisa tayo. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, never neglect to meet together. No, huwag nating kaligtaan na yung pag-attend o pagdalo natin sa mga bawat pagtitipon-tipon o gathering. As is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. No? Bakit ini-emphasize lagi yung drawing near? Kasi yung araw ng Panginoon, no? Ang pagbabalik niya malapit na. So ang hinahanap ng Diyos dito, yung nandyan nagkakaisa kayo, nandyan nagtutulungan kayo, nandyan nagmamalasakitan kayo, nagmamahalan kayo. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin, mga anak niya. Fellowshipping with your brethren as our fellowship with our God. Ayan, yun pala yung pakikisama o meeting together, no, sa ating mga kapatiran, no, ay nandoon. Ito pala yung ating pakikiisa at pakikisama din natin sa Diyos. In 1 John chapter 1 verse 3, anong sabi? That which we have seen and heard, we proclaim also to you. Kung ano daw ang narinig nila, ay kanila din daw sinabi sa atin. So that you too may have fellowship with us. No? Sabi ni Apostol Paul. No? Para magkaroon din daw tayo ng fellowship sa kanila. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ayan yung ating pagsama-sama, pakikiisa sa isa't isa, yung pagmamahala natin, nagpapakita tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa, no? Yung totoo yung totoong pagmamahal at pagmamalasakit. Yun pala yung ginawa natin yan, no? Ang paghakbang na ginawa natin na yan is nakipag-fellowship tayo sa Diyos. Because, kung malinaw sa inyo, 2 or 3 gather in one place, I am in the midst of you, sabi ng Diyos. Kaya kapag nagkakatipon-tipon tayo sa isang lugar, andyan ang Diyos kasama natin, nakipag-fellowship din sa atin. True Christianity teaches us, ano ba mga itinuturo ng tunay na mga Kristiyano? Christianity teaches that Christians should be an influence for good on the world around them. Ayan, tayo ang pagmumula ng kabutihan. Amen? Kabutihan, mga kapatid ko. Alam nyo, mga kapatid, sometimes naging naiyak na lang ako. Kasi napakarami nating ginawa ng kabutihan. Hindi naman tayo naghahanap ng mga kapalit. Ngunit, ang mga tao
na ginawa natin ng kabutihan ay sadyang naging bulag, no? May ganun talaga. Bakit sinasabing sadyang naging bulag? Kasi hindi nila masisense na ikaw ay nangangailangan, no? Ikaw ay hindi nila masisense na you need them. Hindi yung sila lang yung nangailangan sa'yo, no? Ikaw rin nangangailangan sa kanila, no? Not only in material needs, but alam mo yung sama-sama kayo, nagkakaisa kayo, fellowshipping together, yan ang mahalaga mga kapatid. Ano? Pero ang mga tao, kapag hindi nagrema, o ibig sabihin hindi tumatak sa kanilang puso ang salita ng Panginoon, hindi mo maaasahan na gagawa din ng tamang paghakbang sa atin. Kasi alam mo, ang pagrema, no? Itong pagkalago natin sa salita ng Panginoon, ito lamang ang makapagtuturo sa atin na makagawa tayo ng tama, no? Na hakbang sa ating sa ating mga kapwa, sa ibang tao. Amen? They should love and value each other and even want the best for people who hate and persecute them. Ito yung itinuturo ng tunay na Kristiyano na magmahalan sa isa't isa, no? And then value, no? Pahalagahan mo ang isa't isa, no? Kaya nga, dapat kung gusto natin na masunod ang kalooban ng Panginoon, nandoon hindi natin tingnan na yung posisyon o yung yaman na meron ka, kundi ang titingnan mo is yung maabot mo yung bawat tao. Abutin mo, no? Kasi kung lagi kang nakatayo o naninindigan sa sarili mo na halimbawa, sabihin nating manager ako, ganyan. Manager ako kaya kailangan sila ang rumispito sa akin. Mali yun, di ba? Maling kaisipan. Kailangan, kahit ano pa man ikaw, hindi posisyon ang pagbabasihan. Kailangan kang bumaba at abutin mo ang mga tao. No? Kahit mayaman ka pa, kailangan mong maging simple, magpakumbaba, abutin mo ang mga tao. Yan ang tunay na lingkod ng Diyos. Yan ang tunay na nagrema, no, tumatak ang salita ng Diyos sa kanyang puso, no? Okay? Pahalagahan natin ang isa't isa. Halimbawa, mayaman ka, tapos mahirap yung kausap mo. Pahalagahan mo, oy. Pakitunguhan mo yun ng mabuti, oy. No? Yan ang turo ng Diyos. Hindi yung namimili tayo. Ayokong kausapin yan kasi takot ako dyan. Ganyan. Kausapin mo. Pakisamahan mo. Paano tayo maging good example? Diba? Sinabi, or good influence sa kanila kung hindi natin sila pinakisamahan o pinakitunguhan ng maayos. Even the people who hate and persecute them. Pakisamahan mo rin yung mga taong nagkaroon ng inis, galit, or inggit sa'yo. At yung mga taong nagsalita ng hindi maganda sa'yo, pakisamahan mo pa rin ng tama. Lahat ng ito hindi madali, mga kapatid, pero nasa process tayong lahat. Kailangan natin itong hangarin. Hindi ito mangyayari sa buhay mo kung hindi mo hihingiin. Kasi itong magkaroon tayo ng goodness in the heart, no? Yung kabutihan sa ating mga bawat puso, nagmula to sa Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng imbi-imbento lamang, okay? Christianity teaches us they should be hospitable. Yan. Ano ba yung ginagawa? Okay, from the word hospitable.
Ano ba yung ginagawa sa ng mga doktor at nurses sa hospital? 'Di ba? Inaalagaan yung mga pasyente, tinutulungan, pinapainom ng gamot, no? Care, love, andoon na yon, asikasuhin, no? Mga pagtulong mo, ipapakita mo sa kanila. Maging hospitable tayo mga kapatid. Okay, Christianity teaches us they should live in peace with others. Palagi nating hangarin yung at peace tayo, no? At peace tayo sa kung sino pa man, no? They should put the needs of others before their own. Yan yung sa Christianity. Alam mo, danas ko to mga kapatid. Alam mo yung sasaingin ko na lang. Sabi ng kapitbahay ko dati doon sa Mambog. Doon kami dati nakatira. Sabi wala daw silang bigas. Ayan. Nagwawala siya kasi nakulong yung asawa niya. And then, kung anong meron ako, yun, binigay ko. Kaya, syempre, minsan, nauubusan tayo, no? Sabihin ng mga asawa natin na, binigay mo kasi, ayan, paano na wala na tayo ngayon, di ba, ganyan. Alam mo mga kapatid, hindi mo matitiis. Kung ang Diyos talaga ay nasa puso mo, nasa puso natin, hindi natin matitiis tanggihan ng sino mang lumalapit sa atin. Amen ba? Kaya ako naiiyak na lang ako mga kapatid kapag may mga times na may mga humihingi sa akin tapos dumating yung punto na wala akong maiabot kasi wala naman talaga. Kasi magmula mga kapatid nang ako'y nung magkasakit ako, di laki-laki na ng gastos, ano? Ibig sabihin, nag-back to zero kami. Ganon. So, magmula noon mga kapatid, alam mo yun, hindi na madali sa akin yung makatulong ako kasi ako rin nangangailangan eh. Diba? Gusto kong tumulong. Pero, ano ang maitutulong ko? Kundi sa ngayon, ang maitutulong ko ay panalangin. Amen. No, hindi ako nagrereklamo, no? Patuloy ko dinadalangin sa Panginoon, no? Natulungan sila, may mga tao na nagagamitin ng Panginoon para yung mga humihingi ng tulong ay matulungan, no? Pero halimbawa, hihingi lang ng mga tinapay, tapos kaya naman ng iyong bulsa. So ayan, kagaya ng mapadaan ako doon sa may Jollibee Bukandala, no? Meron doon na parang isang nasisiraan na ng ulo, no? Yung lalaki. Basta payat siya tapos iba talaga ang niya. Sabi nila doon, nga daw, yung natuliling na daw. No? So, yung iba natatakot. Pero sabi ko, nung huminto ako doon, bumili akong tinapay sa bakery. And then, hinatid ko talaga doon sa kanya, hindi ako natatakot. Kahit sabihin nilang may COVID daw. No? Hindi ako matatakot. Bakit ako matatakot? Ginawa ko yun para sa Panginoon. Amen? Okay, mga kapatid. Since na mga kapatid, nagka-emotional. Next. They should love what is good and hate what is bad. Yung tinutukoy dito, yung kung ano yung tama, yun ang pakaibigin mo. Kung mali at hindi tamang pamamaraan, yun ay dapat kagagalitan mo. Yun ay dapat iwaglit, no? Alisin mo sa buhay mo. Okay? The Bible teaches that God helped Christians to do all this, even when it feels impossible.
In loving others, you ought to be a role model like Christ. Show the light that is in you, be a good influence to others, and the world peace begins in you. Amen. Show the light of Christ that you have. No? Yung light ni Christ, nakakamta natin yan sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng mga salita niya na nakarating o naririnig natin, di ba? Sa pamamagitan ng mga pangaral. Okay? At maging sa pamamagitan din ng ating pagbabasa ng kanyang salita. Okay. Number 3. Okay, number 3 mga kapatid is about soul winning for Christ. Ayan, soul winning. What is meant by winning a soul? Soul winning is the all-important job of bringing unsaved people to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. However, it is one of the most neglected commandments of God by the church today. Yet it is a duty which no believer can neglect without becoming guilty. It is a task which must be done. Yan ang sinabi dito sa Hebrews chapter 2 verses 3 to 4. Ayan. Soul winning, ang pagdala natin ng kaluluwa o pag-akay natin ng tao, no, sa paanan ng Diyos. Yung simpleng pag-akay natin o pag-invite natin ng tao, kahit pa isa-isa pa yan, dalhin natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, no, ito ay napakahalagang trabaho, all-important job. Sabi sa salita ng Panginoon, no, na dadalhin yung mga tao, no, yung mga unsaved people to the saving message of God. No, yung pag-aaral ninyo ng salita ng Panginoon. No, mostly nineglect ito ng mga ibang churches, no? Yet it is a duty. No? Ito ay trabaho natin which no believer can neglect, no? Hindi mo pwedeng tanggihan, no? It is a task which must be done, no? Kailangan utos talaga na kailangan nating gawin bilang isang disciple or bilang isang bond servant of Christ Jesus. Okay, soul winning, it is bringing the lost soul to Christ. Yan, dalhin mo yung mga taong nalilihis ng landas. Dalhin natin sa pagkilala sa Diyos na buhay. Dalhin natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dalhin natin sila sa paanan ng Diyos. Sabi sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." No, dumating si Jesus, no, para hanapin niya yung mga taong nawala upang sila'y iligtas. 'Di ba, yung mga taong nawala, naligaw, ang una niyang hinanap noon is yung sinabi ng Ama ng mga chosen people, yung una doon yung mga Israelita. Amen? Kaya by the grace of God, no, na pasama na tayo mga Gentiles. Mga Gentiles tayo. Kasi hindi naman tayo Hudyo, no? Hindi naman tayo Hebrew o Griego. Tayo yung mga Gentiles kung tawagin. Okay? Okay, soul winning, it is bringing the dead soul to Christ. Ephesians chapter 2 verse 1, "And you he made alive who were dead in trespasses and sins." Ayan, yung dead soul pala na tinatawag ay patay ka dahil sa kasalanan. Patay dahil sa kasalanang nagawa. So, yung mga nagkasala, pag dinala natin sa paanan ng Diyos, no, ay muli silang patatawarin, no, at magkaroon ng buhay. Soul winning, it is bringing the lost souls and dead souls into saving contact and vital union with the Lord Jesus. To know Him as personal Savior
and Lord and established intimate relationship with Him. Ayun pala. No, dalhin natin yung mga naligaw na kaluluwa at yung mga na namatay na kaluluwa. Ang tinatawag na patay dito, your dead souls, is yung mga taong nagkasala. Once na nagkasala o yung mga gumagawa ng kasalanan, no, ay nandoon, patay ka. Patay yung kaluluwa mo, buhay yung physical, pero patay ang iyong kaluluwa dahil wala yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Amen. Mananahan lang ang Diyos kapag tayo ay nagpakumbaba, no, at umamin na makasalanan, and then humingi tayo ng tawad sa Kanya. Ayun. So, andyan ang Diyos, no? Handa tayong patatawarin dahil siya ay tapat at matuwid. Amen. Okay. To win a soul is to catch that soul for Christ. Yun pala. Kailangan mong akayin sila, dalhin sa Panginoon, dalhin sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Amen. Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. Yan, hindi na dapat natin pang ikahiya, no, ang paghahatid natin ng salita ng Panginoon sa ibang tao, no? Dahil itong salita na ito ay kapangyarihan ng Diyos ito sa ating buhay na magdala ng kaligtasan para sa lahat. Amen? Great will be your rewards as you win souls for the Lord. Merong gantimpala ang lahat ng mga magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Okay? Only the Lord can do the work of the following. Number 1, saving. No? Yung iligtas tayo, no? Or salvation, no? Yung kaligtasan. Ang Diyos ang magkakaloob nito, hindi tayo. Tayo ay gagamitin lamang para ihatid sa mga tao ang mensahe ng Diyos. Dahil ang mensahe ng Diyos ang magpapatino sa bawat isa sa atin. No? At lalalim ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito na ating tinanggap. Okay? And then lalalim yung relasyon ng tao sa Kanya. Then ang Diyos ang magbigay ng kaligtasan sa atin. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, For it is by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, not by your works, so that no one can boast. Now, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos na libre sa lahat ng may pagsasampalataya sa Kanya. Sa lahat na may pananampalataya. Amen? Yan. Ang sino mang may pananampalataya sa Kanya, sa ngalan ni Jesus, yan, makakatanggap ng itong kaligtasan. Ito'y kagandahang loob ng Diyos sa atin. Number 2 is rescuing. No? God can rescue us. Colossians chapter 1 verse 13, For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Kita mo? Siya yung nag-rescue sa atin mula doon sa kadiliman at dinala tayo sa kaliwanagan, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? Siya ang nagligtas sa akin. Dati, nasa kadiliman tayo dahil hindi pa natin kilala ang Panginoong Jesus. And then, hindi pa tayo nag-decide na maranasan siya at paghahariin siya sa ating buhay. Now, dahil nag-decide na tayo, nandun dinala na niya tayo sa liwanag, no, ni Kristo Jesus. Then, number 3 is, God can do cleansing, no? Lilinisin tayo, patatawarin tayo sa lahat ng ating karumihan, kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7b, And the blood of Jesus purifies us from all sins. Yan.
Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Yet Jesus depends on our cooperation that He may introduce to needy souls. Yan ang sinabi sa John chapter 1 verse 42. Kailangan ng Diyos ang ating cooperation. Tingnan ninyo. Nang ginawa, ang banal na kasulatan, kinausap ng Diyos Ama ang mga pinili niyang lingkod, kagaya ni Moises, kagaya ni David, kagaya ni Noah. Lahat yun mga lingkod ng Diyos. The major prophets, the minor prophets, the judges, yun lahat sila. Yun ay mga ginamit ng Panginoon. Kinausap sila ng Diyos through the audible voice. Yan. Kinausap sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Ayan. So, ibig sabihin, nabuo ang kasulatan, ang banal na kasulatan ng Biblia na ito, mga kapatid, dahil may mga tao na ginamit ang Diyos. So, tayo rin gagamitin. Kaya kailangan ng Diyos ng ating cooperation para matupad ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Once na naipangaral na sa buong mundo ang mensahe ng Diyos, ay darating na siya. Kaya kailangan lahat, kahit mga liblib na lugar, kailangan maipangaral natin sa lahat yung salita ng Panginoon. Kasi duty natin yan. Trabaho natin yan. Mga kapatid, tatandaan, tayo ay temporary lamang sa mundong ito at ang ating tahanan ay sa kaharian ng langit. Kaya gumawa tayo kung ano ang kalooban ng Diyos. Humakbang tayo, gawin natin ang mga duties natin bilang mga lingkod niya, bilang mga disciples niya. Amen. Tayo po'y mag-closing prayer. Almighty God, maraming salamat sa gabing ito, sa lahat ng aming mga natutunan, Panginoon. Dalangin ko po ang lahat ng mga anak mong mag-aaral ay hipuin mo po sila, Banal na Espiritu, tulungan mo po sila, Lord, na lumalim ang kanilang pagkilala at karanasan sa inyo at pagkaunawa sa banal mong salita. I-bless mo sila, Panginoon, upang mag-desire sila na lalong lumago, lumalim at higit sa lahat ay magamit ang kanilang buhay para sa iyong kingdom. Marami pong salamat, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa at ang aming mga bawat pamilya at ilayo kaming lahat sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilayo mo ang bawat isa sa lahat ng hindi magagandang pangyayari sa kapaligiran. Sa ngalan mo, Jesus, Lord, diniklara po namin ang mga blessing mo, Panginoon, sa bawat buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen.